Ang aklat ni Daniel, Kabanatang 1. Nang 3 taon ng paghahari ni Joasim na hari sa Huda, ay dumating sa Jerusalem si Nabucodonosor na hari sa Babylonia, at kinubkob niya yaon. At ibinigay ng Panginoon sa kanyang kamay si Joasim na hari sa Huda, 10 ng bahagi ng mga kasangkapan ng bahay ng Diyos. At ang mga yaoy dinala niya sa lupain ng Sinar sa bahay ng kanyang Diyos, at ipinasok niya ang mga kasangkapan sa silid ng kayamanan ng kanyang Diyos. At ang hari ay nagsalita kay Aspenaz, na puno ng kanyang mga bating, na siya'y magdala ng ilan sa mga anak ni Israel sa makatudbagay sa lahing hari at sa mga mahal na tao, mga binatang walang kapintasan, kundi may mabubuting bikas, at matatalino sa lahat na karunungan, at bihasa sa kaalaman, at nakakaunawa ng dunong, at may ganyang kakayahan na makatayo sa palasyo ng hari, at kanyang tuturuan sila ng turo at wika ng mga Kaldeo. At ipinagtakda ng hari sila ng bahagi sa araw sa pagkain ng hari at sa alak na kanyang iniinom. At sila'y kakandilihin na 3 taon, upang sa wakas niya ay mga katayo sila sa harap ng hari. Na sa mga ito nga, sa mga anak ni Huda, si Daniel, si Ananias, si Misael, at si Asarias. At pinangalan sila ng pangulo ng mga bating. Kay Daniel ang ipinangalan ay Beltsasar, at kay Ananias ay Sadrak, at kay Misael ay Misak, at kay Asarias ay Abednego. Ngunit pinasiyahan ni Daniel sa kanyang puso na siya hindi magpapakahamak sa pagkain ng hari o sa alakman na kanyang iniinom. Kaya't kanyang hiniling sa pangulo ng mga bating na siya'y huwag mapahamak. Si Daniel nga ay pinasumpong ng Diyos ng lingap at habag sa paningin ng pangulo ng mga bating, at sinabi ng pangulo ng mga bating kay Daniel, "Ako'y natatakot sa aking Panginoong Hari, na nagtakda ng inyong pagkain at ng inyong inumin, sapagkat bakit niya makikita ng inyong mga mukha ay maputla kaysa mga binata ng inyong mga kasinggulang? Isa sa panganib ninyo ang aking ulo sa hari." Na magkagayo sinabi ni Daniel sa katiwala na inihalal ng pangulo ng mga bating kay Daniel, kay Ananias, kay Misael, at kay Asarias, "Ipinamani ko sa inyo na subukin mo ang iyong mga lingkod na 10 araw, at bigyan kami ng mga gulay na makain at tubig na mainom. Kung magkagayoy masdan mo ang aming mga mukha sa harap mo, at ang mukha ng mga binata na nagsisikain ng pagkain ng hari, at ayon sa iyong makikita ay gawin mo sa iyong mga lingkod." Sa gayoy dininig niya sila sa bagay na ito at sinubok niya sila na 10 araw. At sa katapusan ng 10 araw ay napakitang lalong maganda ang kanilang mga mukha, at sila'y lalong mataba sa laman kaysa lahat na binata na nagsisikain ng pagkain ng hari. Sa gayoy inalis ng katiwala ang kanilang pagkain at ang alak na kanilang inumin, at binigyan sila ng mga gulay. Tungkol nga sa 4 na binatang ito, pinagkalooban sila ng Diyos ng kaalaman at katalinuhan sa lahat ng turo at karunungan, at si Daniel ay may pagkaunawa sa lahat ng pangitain at mga panaginip. At sa katapusan ng mga araw na itinakda ng hari sa paghaharap sa kanila, ipinasok nga sila ng pangulo ng mga bating sa harap ni Nabucodonosor.
At ang hari ay nakapagsalitaan sa kanila, at sa kanilang lahat ay walang nasumpungang gaya ni Daniel, ni Ananias, ni Misael, at ni Azarias. Kaya't sila'y nanganatili sa harap ng hari. At sa bawat bagay ng karunungan at unawa na inusisa ng hari sa kanila, nasumpungan niya silang makasampung mainam kaysa lahat ng mahiko at mga engkantador na nangasa kaniyang buong kaharian. At si Daniel ay namalagi hanggang sa unang taon ng Haring Ciro.